Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Reaction niya ito sa pahayag ni Professor Cielo Magno tungkol sa pagiging addictus benedictus. Ito ang pahayag ni Professor Cielo Magno. Kailangang malaman ng mga kababayan natin na ang pagka-addictus ay depende sa genes. Heredity. Namamana daw. Kasi genetics eh. So, maraming nag-react tungkol nito. Nabasa kong po si Sasasot. Tinawag niyang incomplete o not based on science ang sinabi ni Cielo Magno. Ito, si Rob Rances, isang neuroscientist dealing with the brain. So, ito yung paliwanag niya, Rob Rances. Cielo Magno, this framing needs correction. Science doesn't support that level of determination. Number one, genes do not cause addiction by themselves. So, ibig sabihin, hindi nagadepende lang sa yung ano bang Tagalog ng genes. Yung namana mong ano, kasi parang high blood yan eh. Hereditary daw ang pagiging high blood. In a way, it's true. Kailang depende rin sa environment. Kahit yung mga tao nawala sa genes nilang pagiging high blood, kailang unhealthy yung lifestyle nila, ay ma-high blood sila. Di ba ganun yun? Ang mga tao rin na merong na-inherit nga genes, parents nila high blood, kailang healthy ang lifestyle, most likely hindi sila magkakaroon ng high blood. Kaya itong pahayag na ito ng profesora, di ba economist siya? Professor ng economics, bakit napunta siya sa ano bang trabaho nito? Trabaho naman ito ng doktor. Number one, genes do not cause addiction by themselves. Large reviews in addiction neuroscience show that genetics account for roughly 40 to 60% of vulnerability, not destiny. This heritability estimate reflects risk modulation, not cause certainty. Yan. Tama naman. Meron kang tendency. Risk talagang meron. Kaya lang, it's not your destiny na kung yung parents mo mga drug addictos, ikaw magiging addictos na rin. That's totally wrong. Genes influence how dopamine receptors, stress circuits, and impulse control networks function, but they do not initiate addiction without exposure and learning. Kaya environment talaga. Environment and number two, environment and behavior are necessary to activate generic risk. Major institutions such as the National Institute on Drug Abuse and the World Health Organization emphasize that addiction emerges from gene-environment interaction, not genetics in isolation. Neurobiologically addictive substances hijack the mesolimbic dopamine system only after repeated exposure. Without exposure, the neutral plasticity that underlies addiction does not occur. Cielo, konting lecture lang ito. Factors include, number one, drug exposure. Number two, frequency and dose. Number three, psychological stress and trauma. Number four, social environment and peer modeling.
Number 5, availability of substances. F, personal behavioral choices and reinforcement pattern. Okay, ako, hindi naman ako naging adikto sa nito, sa pinagbabawal na gamot. Kaya lang, minsan na-addict ako sa sugal, braha, pusoy, rami, basta laro ng braha at saka mahjong nung tinyente pa ako kasi nasa liblib na lugar kami. Wala kaming ibang libangan. Nakita ko ang aking mga sundalo, nagbrabraha, nagmamadyong, di sumama na rin ako. Hanggang naramdaman ko, halos ayoko nang tumayo sa upuan ko. Kahit pagkain, ayoko nang magkain. Dahil nag-enjoy na ako sa madyong or braha. Ganun yun. Naramdaman ko, So, kung hindi ako na-expose sa mga kasamahan ko, ay hindi ako ma-addict ng gano'n. Kaya lang nung ma-realize ko na masama na yung papuntan ko, I made it a point to stop. At sa awa ng Diyos, na-stop ko naman yung pagiging addictos ko sa sugal. So talaga importante yung environment, yung exposure. Ano pa? Genes do nothing without experience-dependent neuroplasticity. Clear? Number 3, many people with genetic risk never became addictos. Twin and adoption studies show individuals with high genetic vulnerability often never develop addiction. Individuals with low genetic vulnerability sometimes do develop addiction. Okay, so I believe itong ganitong paliwanag ni Professor Cielo is depensa niya kay Father Flavi Villanueva na inamin niya na matagal siyang gumamit ng pulburon sa seminaryo pa lang hanggang I don't know kung kailan niya in-stop, basta matagal. So depensa niya ito. Parang intindihin natin na wag nating i-judge kagad ang mga taong ganyan. I agree na lahat naman daan tayo sa mga ganyang down sa buhay, kasamaan. Importante yung magbago. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mao niyang matagaan si Kuya og yero. So mo ni ang ilang balayan, ilan ang gibungkag tungod sa ka-excited nila. So gibungkag na gid nila kay ilang pulihan. So mo ni. So diretso na lang sila mag-atop. So mo ni lang kahimtang. So silupin lang gipang karan ni sa na lang og silupin diri sa gawas. So atong sudlor aron atong makita gid kung ano ang kahimtang gisulod. So diri sa sulod pagsapahan na lang gid og silupin. Balay. Ibang sapahan og habol. So mo nga ilang gibungkag na sa ilan ang pulihan ang ilang abuhan ang ilang balay. So manaman nila bungkag kaya natagaan naman sila, so mag-atop na lang sila. So, nauman na gidog atop, so nindot na kayo. So, kita na nimo nga nahuman o atop na gyud. Salamat sa Ginoo nga nakaatop ra gid mi. Wala gid na dugay nga naipanalangin nga
niabot. Oo, so atol pagid sa Pasko, Merry Christmas, Naadol pagit sa kinaskuhan. Pasko, Merry Christmas, salamat kaayo kay nakatop ra gid mig bago. So pila na imong edad? 20 years old Imong anak, na kay anak? na isa. So na siya anak, isa, so 24. So salamat kaayo. So, dagan salamat. Sige, God bless.